Hello everyone at welcome back sa aking YouTube channel. So sa video ito, ang ating pong pag-uusapan ay kung magkano ang kinita ko sa design webbing butas ng electrical at ilang araw ko siya natapos. Pero bago po yan, bago natin ituloy yung ating usapan, ay nakikisuyo po sa inyo kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel ay paki-subscribe naman po at paki-pindutin yung notification bell para lagi po kayo updated sa akin pong i-upload na mga video. So yun guys, diretso tayo dun sa ating pong topic. So dito, yung 19 butas na sinasabi ko sa isang residential, ito ay maliit lang na bahay guys. Bali, halos na sa 24 square meter lang yung kanyang lot area. So ang ginawa nung may-ari ay pinataas niya, ginawa niyang third floor. Pero dahil medyo kulang yung kanyang budget ay hindi niya tinuloy yung pang third floor. Yung kausap pala natin dito ay kaklase ko noong high school. Bali siya yung nangontrata sa struktura. So siya yung nangontrata noon. Bali yung electrical ay binigay niya sa atin dahil wala siyang electrician. Bali nakapokus siya sa civil works. So siya po ay gumagawa ng trusses din, ng bubong ng bahay, tiles. Nagkikisami, yun, mason po siya. So yun yung kanyang trabaho. Itong 19 butas na to guys, bali hindi kasama dito yung panel board. Dito ay kasama dito ay mga outlet, ilaw, mga switches, then isang aircon. Sa ground floor, ang ginawa ng may-ari ng bahay, ito yung pinaka-grahe nila. Ipapark lang po nila doon ay mga motor or kasama yung e-bike. Then nandun na rin yung kanilang kitchen at kanilang laundry area at mayroong isang CR. So doon sa ground floor, sa pinaka-parking area or kitchen area, meron lang siyang dalawang ilaw, then meron siyang dalawang switch. Yung isa 1 gang, yung isang 2 gang, 3-way switch yung isa. Meron lang siyang dalawang outlet, then meron siyang isang ilaw sa CR. So dito, ang presyo ko dapat ay pang third floor. Pero nung bandang huli ay medyo pinapos ata yung budget nung may-ari ng bahay. Kaya ang nangyari, ang presyo ko na pang third floor ay nabawasan siya. So bali ang presyo ko pala doon guys ay dapat ay 18,500. Ayan, napakamura lang no. So, titingnan natin kung talo ba tayo o hindi. Sa 18,500, nagkaroon tayo ng bawas dito kasi nga, ang sabi ng aking kaibigan, kaano na lang kapag hindi na ituloy yung third floor. Bali, sa third floor kasi ang sakop doon ay mga outlet ng kwarto, then lightings. Ngayon, sabi niya, kung hindi tutuloy yung third floor, magkano na lang? Sabi ko, bawasan ng 4,000. So, ibig sabihin, yung 18,500, bawasan siya ng 4,000, bali 14,500 na lang. So, bali sabi ko ay, yun nga, 14,500 na lang. Sabi niya, wala na bang bawas doon? Sabi ko, sige, bawasan pa natin ng 1,500. So, now is 13,000. So, 13,000 na lang. So, itong bahay na to, maliit lang naman siya. Sa second floor ay meron lang siyang 2 kwarto. So, sa 2 kwarto, meron lang siyang tagi-isang ilaw. Then, meron lang siyang 2 outlet. Yung isang kwarto, may aircon. Yung isang kwarto ay wala. So, bali sa pangkalahatan, sa second floor, mayroon siyang 4 na outlet, 3 switch, kasama yung sa 3-way, at mayroon siyang 3 ilaw.
at meron siyang aircon kasama sa butas yung aircon. Kung susumahin mo siya kasama sa ground floor ay 19 lahat yung butas niya. Then, yung panel board niya ay dalawang layer, yung mga miniature, yung circuit breaker na ating ginawa dito. Miniature panel board at mga miniature na circuit breaker kasi nito ang laman. Then, yung ginawa natin dalawang layer. Sa unang layer, 6 na tagta 20 ampere. Then, sa pangalawang layer, 5 20 ampere. Then, isang 60 ampere. So, 60 ampere yung kanyang main. 11 lahat yung kanyang branches. Pero hindi natin nagamit lahat ito. Kasi nga, para sa third floor yung iba. Ang presyo ko doon ay dapat ay 1,500. So, sa 1,500 sa panel board na mayroong 12 circuit breaker ay sakto lang yung presyo na yon kasi nga halos tinapos ko lang siya ng isang araw kung susumahin mo siya sama installation and wiring. Halos isang araw siya pumatak. So 1,500 lang dapat ang presyo ko doon. So doon sa mga outlet, mga switch at sa mga ilaw, so hindi natin siya pinarbutas. Ginawa ko kasi dito parang bultuhan na. So isang bagsakan na lang. Pero kung susumahin natin, halos pumapatak lang tayo sa 650 per butas. Kasama na yung panel board. So talo ba tayo doon? So ngayon, ilang araw ko siya natapos. Yan, ito. Tinapos ko siya ng 7 araw. Pero sa 7 araw na yon, may mga ginawa ko doon na hindi saktong isang araw. Kagaya ng pag-layout ng lighting sa ground floor, then outlet sa second floor. Tinapos ko lang siya sa loob ng kalating araw or 4 na oras lang. Kasi 3 ilaw, then 4 na outlet. So yun lang yung layout natin sa ground floor. And then kasama yung outlet ng second floor. Kasi kapag latag ng slab para sa second floor, ang counted noon ilaw ng ground floor, then outlet ng second floor. So yun yung mabilisan lang natin ginawa. Then syempre pagkatapos noon, aantayin mo siya na magawa ulit yung wall o yung mga hollow blocks sa paligid nun. And then syempre may mga tukod pa yon, kaya medyo masikip yung area. Pero dito naman sa ginawa ng klase ko, flat deck or steel deck yung ginawa nila, kaya kukunti lang yung tukod. So pagkatapos nung mga 2 weeks, saka ko siya binalikan, then saka ko ginawa yung outlet ng ground floor, then yung mga ilaw. Kaya dito, kada punta ko ay mga sinisingil ko lang ay 2,000, ganyan. Pinakababa ko at ang singil doon ay 1,500. Tinapos ko siya ng 7 days. Yun. Sa kabuuan ng trabaho ko ay 7 days ko siya natapos. So kung susumahin natin, sa loob ng 7 days, pumapatak po yung araw ko sa halos 1,800, ganyan. So hindi na masama, no? Hindi na tayo masyadong talo doon. Kasi nga, hindi naman buong araw yung ibang ginawa doon. Kasi nga, pag ganito, kung ano lang yung mga progreso nung pinagawa sa construction, yun lang yung area na pwede natin gawin. So, minsan hindi na siya aabot na isang araw kasi nga, natatapos naman natin siya ng mabilisan. Depende doon sa area na gagawin natin. Halimbawa, maglalagay ako ng 4 na outlet, then 3 switch. Itong mga to ay hindi naman siya aabot ng isang araw. Kaya, so hindi na tayo talo doon. No? At sa iba, siguro medyo natataasan. Baka mayroong mga nagpapagawa ng bahay na yung presyo na ginawa ko ay mataas.
hindi na po siya mataas. Mababa lang po siya. Hindi po yun overpriced, no? Kasi nga, doon pa lang sa panel board, halos pumantay lang siya sa presyo ng mga outlet and switch. Pero dahil nga mabilis lang natin natapos, so hindi na tayo talo. So, yung kita ba namin ay malaki. Kasi nga halos 1.8, no? Pumapatak tayo ng 1.8 sa isang araw. So, dito kasi kami kapag freelancer, kailangan kapag may mga singil ka na mga sa loob ng isang linggo, at least dapat meron kang kita na 6,000 to 7,000. So kung halimbawa ka nun, mayroon kang project na ang singil mo lang ay 2,000 sa linggong yun, dapat may isa ka pang project or dalawang project na kinukuhaan din ng ibang income mo sa loob ng isang linggo para siyempre ma-provide mo yung pangailangan ng pamilya. So ganun po ang sitwasyon namin bilang mga freelancer. Kailangan kung meron kaming mga project, at least makasingil din kami dun sa iba para meron kaming pang budget sa aming pamilya. Then, siyempre, yung pang-araw-araw din na konsumo namin sa pagtrabaho. Yun lang po yung topic natin sa araw na to. Ibinahagi ko lang po sa inyo. Yung iba siguro, hindi ko alam kung paano singilan nila. Hindi ko alam kung mas mababa pa yung iba maningil. So ako po kasi ay nasa Maynila, no? NCR. Yung project ko ay nasa Valenzuela po yun. May isa din po akong project pa sa Valenzuela pa rin, pero yung isa ay nasa Paso de Blas. Itong natapos ko na to na maliit na project ay nasa Ugong, Valenzuela lang ito. Medyo malapit lang sinuwihan ko, kaya okay na rin yung so yung presyo natin ay hindi na tayo talo kasi nga yung transportation ay hindi naman ganun kalaki. So ayun po sa mga electrician or mga nagpapagawa ng bahay, mag-comment lang po kayo sa comment section kung ano po yung mga tanong nyo po sa mga ginagawa ko, kung ano po yung gusto nyong topic. Sa sunod ay pag-uusapan po natin. Siguro ang sunod kong i-topic sa inyo ay kung mas mahal ba yung presyo ng isang rewiring na bahay sa bagong installation na electrical sa bahay. So yun yung isang topic na gusto kong i-share sa inyo. Kung ano ba ang mas mahal, yung rewiring ba or yung new installation. So sana po ay nagustuhan ninyo ang aking pong topic na ibinahagi sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pag-suporta at pagtitiwala sa aking channel. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. Ingat po tayo.